Good day guys and welcome to my channel. Ayan, ibahagi ko ngayon ito po sa isang ating business. So, nasabihin ko sana tayo kaya kung ano yung mga duwadaan dyan. Tao, sasakyan. Okay, dito po tayo sa aking negosyo. Ayan, ibahagi ko ito para sa mga kagaya ko na gustong magsimula ng negosyo sa school supplies. Ayan, bali kakasimula ko lang din. Ayan. Kasi isa po akong OFW, alam ko po na hindi forever nasa ibang bansa po tayo, hindi forever katulong tayo. Dahil syempre magkakaedad tayo, uuwi din. Ayan, kaya sinimulan ko po ito. At nagkapasalamat po talaga ako sa Diyos kasi nasimulan ko this year. Bakit ang nag-manage ng school supplies ng store na to ay ang aking panganay na anak. Binigay yung trabaho niya kasi hindi siya napag-usapan namin yun na hindi siya po pwede na mamasukan, so kailangan niyang magnegosyo. Ayan. So kaya ano lang siya hanggang yung K-12 natapos niya. Ewan ko kung tawag din yun. Basta K-12 lang, hindi siya nag-kolehiyo. Sabi ko, diretso ka sa negosyo. Bali, ayan. Ayan. Kaya, at saka, inisip ko rin noon, sabi ko, hindi ka talaga ako pwedeng masukan. Kasi naranasan niya pumasok sa pabrika. Tapos pagkakailangan ko siya, kakailanganin ko siya. Syempre, may pasok siya, laging busy siya, wala siyang oras. Sabi ko, kailangan magnegosyo ka na lang. Ayan, ililipot ko kayo sa aking tindahan. Ayan, mamaya muna yun. Paano ko to sinimulan? Paano ko sinimulan to? So, last 2022, February, March, mga April. Labasan last year yon, mga ganun ba? February, March, April, March, ganun. Kinuha ko tong bahay na to para talaga sa gawing tindahan. Kasi iniisip ko na mas maganda kung sa bahay lang doon ka nakatira tapos doon ando din tindahan mo, di ba, mas komportable. Iniisip ko yung ayoko nung travel ka pa para sa tindahan mo, masyadong kakapagod. So sinimulan ko makabili ng bahay. Tapos sumunod doon, ipinaayos namin itong bahay na to. Last year din pinaayos namin siya. So kinuha po ito, pasalo to. Pasalo siya noon. Nakuha ko siya. Okay, so susunod, iibayin ko yung video tungkol sa pasalo. Okay? Basta last year kinuha ko siya, pinaayos po namin siya. Yun ang sunod kong ginawa, pinaayos namin siya, pinalagyan ko siya ng grills. Ayan, pinalagyan ko siya ng grills para sabi ko, syempre safety. Tapos yung harap ng bahay, inayos. Ayun. Tapos nung naayos siya, nagpagawa ako ng sumunod ng mga shelves. Ipakita ko sa inyo, yung mga sunod-sunod. Shelves. Bumili ako nitong mga shelves na to. Tapos kung makapansin nyo, meron siya mga cover dito. Kasi school supplies nga yung plano namin. At saka, kung bakit ito yung binili ko, kasi, ko sa parang meron ka idea. Pwede nyo ibahin, di ba? Kung ano nyo, kung bakit. Iniisip ko kasi, kung just in case magbago yung isip ko, ayoko nang nakapix na siya dito. Kung magbago yung isip ko, kung lilipot ko siya, o ano, po pwede, kasi pwede siyang gawin. Tapos, nilagyan ko siya ng mga plastic sa gilid. Tapos, mayroon ding wire dito. Alam niyo po kasi problema namin dito is maraming daga. So, daga. Tapos magtitinda ako, mag-stack ako ng paninda dito. Inisip namin na, paano kung kainin ng daga? Sabi ko, kaya kailangan may cover siya. Kaya itong ang sunod kong ginawa. Tapos yung paggawa ng bahay, itong mga lagayan, inayos muna namin siya. So, yun yung reason para sa mga daga. Tapos, siyempre, mga papel yan. Kailangan hindi din siya mabasa. Yun. Tapos, kaya kung kapasin nyo, pero sa harap din ng tindahan namin, meron ako mga plastic. Kasi, syempre hindi, naulan, kagaya kahapon may bagyo po kahapon, para hindi makapasok yung tubig. Kagawa ko lang din na ito eh. Kakabukas lang po tindahan namin ngayong August. Tapos, ngayon po is August pa rin. So, wala pang isang buwan na nagbubukas ang itong tindahan na to.
wala siyang mga plastic. Tapos ngayon nilagyan namin para sa alikabok kasi nakakita ko para alikabok ang unang problema. Tapos nung kahapon, 2 araw nagbagyo, tubig naman. Eh ang laman nito is mga mga papel. So nilagyan ko siya ng plastic cover. Tapos inayos-ayos yung plastic cover, nakita ko na anggi ganyan. Oh, yun. Siyempre kung dapat pala ginawa ko, pero pwede na yung ganyan kasi siyempre dapat makaano rin ka sa maganda pala yung yung tag doon salamin na lang sana, pero pwede na yan sa ngayon kung sa tagal. Okay, yun ang aking ginawa. Tapos sumunod bumili kami ng mga paninda. Okay, saan kami kumukuha ng paninda? Sa online, sa Divisoria. Naghanap kami ng mga ng tawag doon, uh, yung mga kukuhanan sa Divisoria. So, sa Divisoria kung may kumukuha niyan. Ayan. So, kompleto halos. Tapos ako, yung mga kinuha ko mga bag. Sa Lazada ko lang binili. Tapos, konti lang ang patong ko. Gusto dami kong biniling bag. Napakarami po niyan. Marami. Kasi konti lang patong ko. Gusto ko bili. Tapos, madali siyang ma-release. Ayan. Gusto ko mabilis yung pasok. Tapos, release kahit konti lang ang tubo. Ganyan. Ayan. Tapos, ayan. So, ano ang pwede nyo itanong sa akin? Tapos yun, syempre, school supplies to, yung ko talaga ang nag-isip kasi siya yung may gusto rin nito. Tsaka bakit pala school supplies? Sasabihin ko sa inyo kung bakit school supplies ang naisip namin business. Kasi, dito po, tabi-tabi po yung mga tindahan, tabi-tabi yung mga grocery store. So, kapag talaga nag-grocery store kami, hindi lang grocery store, minsan may mga wholesale store na dito. May wholesale store, tapos sa kabila may grocery, tapos sa kabila ulit, lakad ka na ng kote, tindahan na ulit. So, kaya inisip ko hindi kami pwedeng kumarehas. Kaya, inisip ng anak ko po talaga noon, yung mamamahala nito, yung panganay ko, na hindi talaga ako hindi po pwedeng kumarehas sa kanila, kaya gusto niya ayan, ng school supply store. Kasi meron din kami ditong Gcash, yun. Yun. Ito muna, Gcash, tapos mga bags, tapos yung mga paninda, yung mga gagamitin sa school, yung mga pang-projects, ganyan. Ngayong pasakan, syempre may mga bags kailangan yan, mga ganyan, notebook, tapos susunod ng projects. Ayan. So, medyo maliit lang space namin, tapos medyo malalaki rin minsan, lalo pinakamalaking mga nabili ng anak ko, yung illustration board, yung manhole, kabigat-bigat. So, inagayan. Ayan, paunti-unti, paunti-unti yung pagbili namin, paunti-unti yung pag-aasikaso. Ayan, tapos meron din kami mga dito, hair accessories. Ayan, para sa mga Tapos, meron din kami ditong magagawa kami ng mga name tags. Tapos, kung makikita nyo kasi meron din kami laminating. Ayan. Mapapatin nyo na meron din kami mga name tags sa ganito. Ganyan. Kasi may laminating kami. Ayan. Sabi ko, ayan, iba laman ito. Tapos ito nabubura yan. Tapos kung gusto mong ibahin, yung mga presyo nito. So, ayan, violet kasi yung team ng store. Kaya puro violet. Ayan. Tapos, ano ba bang pwede kong ibahagi sa inyo tungkol sa aking tindahan? Ayan. Bali, sinimulan namin tong, yan, school supplies muna. Ngayong taon na to. At kasama ng mga dasal at saka syempre tiyaga. Syempre gigising ka rin, mag-iintindi ka kada bibili, kada mag-iintindi din. Ayan. Kasama ng mga ganon. Ayan, sana maging maayos ang takbo ng negosyo, ganyan. Ayan.
So, yun. Sana, hello, kabili. Ano po yan? Paper ka? Meron po. Anong kulay? 5 piso. 5 piso. Anong kulay po? Ayan, i-share sa inyo yung mga tinda kong bag. Ayan. At saka, ayan, ito yung bag. Meron akong fila. Meron din akong mga pang kinder. Inaayos kayo kahapon puro lang ayos. Kada may bibili, ayusin mo yan. Okay, eto, meron din mga maliliit na bag. Meron akong mga pandalaga, ayan, meron ganyan. Maganda to, leather. Tapos marami ako nabili na mga sports bag. Mga sports bag, iba-ibang kulay yung mga yan. Meron akong Hawk. Alam mo yung Hawk? Ayan. Meron akong mga sports bag na ganito. Yan, mga sports bag. Meron ding so, madami. Mga ganyan. Ang dalaga rin to for girls. Maganda siya. Ang mga mahihilig sa maong. Ito, meron din. Ayan. Ito yung mga bag na maraming mga excess na sinulid. So, pag natinda kayo ng bag, sa pagtitinda ko, sa experience ko guys, kasi sa Lazada ko lang siya kinuha. So, hindi ko kita yung mga paninda. Hindi ko siya kita in person. Meron ako makita na hindi maganda yung pagkakatahi. Like this one. So, dinouble check ko siya. Kagaya yung mga dulo-dulo, kailangan ko ng apoy para hindi matanggal yung mga sinulid. Pero maganda na siya na double check ko na matibay na siya. Ayan. Tapos na-adjust na mga sinulid nga. Tapos tinitingnan ko yung mga zipper, ginaganon-ganon ko kung ayos ba yung mga yan. Ayan. Tapos, kasi one time, meron ako nakapagbenta ako ng bag kagaya nito. Maganda siya sa loob. 3-in-1 siya. Marami siyang mga mga pansabit sa loob. May mga stuffed toys na mga tapos yung mga ganun. Merong isa na hindi maganda yung pagkakatahi. So, ayun. Binili siya, tapos binalik sa akin, pinakita sa akin na nasira yung zipper. So, buti na lang marunong tayo mag-repair. On the spot repair, balik ko sa kanya, okay na. Ayan. So, buti na lang. Kaya, habang andito ako, dinouble check ko na lahat ng mga naandito. Dinouble check ko na yung mga naandito, tapos inisip ko susunod. Alam ko yung mga matitiba, yun na lang bibiliin ko. Ayan. Kaya nito matitiba ito. Magagandang klase ito, mga ganyan, tsaka yung ito, meron siyang mga libreng lagayan ng mga lapis. Magaganda yan. Tapos ngayon alam ko na, tapos yung mamahal, yung mga tag 450. Ayan. Alam ko na. Nakataka ako dito. Tapos kasi nakita ko, nalaman ko na meron, na hindi siya maganda. Hindi siya maganda kasi marami siyang excess sa sinulid. Tapos pero maganda siya, yung tela siya, matibay naman din yung maganda rin yung zipper niya. Tapos may mga talagang bumibili na gusto siya. Alam mo yun, nakabili siya ng ibang bag, pero pinapalitan bag, gusto nila ito, ganitong klase. So depende talaga sa tao, sa taste. So iba-iba yung taste ng tao, iba-iba. Marami akong ibinibentang bag ngayon. Ayan, baka susunod ko, kontihan ko siya kasi kailangan din ng space para sa ibang parinda. Ayun. So, bali, na lang, kung saan ko na siya sinabi kasi maliit ang space namin. Ganyan muna siya. Ayan. Ganyan muna ang pagkakasabit niyan. At nilalagay ko siya sa gate, lalagyan ko siya minsan. Ayan, wag lang uulan. Ayan, ganyan lang buhay tindera. Pagka naulan, di ba, ayusin mo. Ayan. Tapos, kumuha rin kami syempre dapat magtitinda po kayo. Meron kayong, permit sa barangay, tapos sa DTI yung kinuha namin na permit. Ayan. So, importante po yun kapag nagtitinda kayo kasi baka mapaklose ang inyong tindahan. So, kailangan nyo kumuha ng permit. Ayan. Bali, yung tinda namin is, siya,
pang elementary, college, hanggang college. Tsaka meron din meron din kami mga office supplies, mga puncher, stapler, mga ganun. Eraser, pwede din pang kung ano yung mga kailangan din ng teacher sa mga school, meron din kami din na ayan, paunti-unti nalalaman namin kung anong kailangan ng mga customer, ganun, nagsisimula pa lang naman din. Minsan may nabili kami mas marami, merong mas konti. Ayan, tapos mga ganun. So siguro hanggang dito na lang muna ang aming vlog. Hanggang dito muna ang aking vlog, ang aking magbabahagi tungkol sa aming school supplies store. Ayan, sana nagustuhan niyo tong vlog na ito at sana inspired kayo. Sana meron kayong nakuhang tips na pwede nyong sa inyo. Sa iniisip nyong sa sisimulan nyong negosyo. Ayan, lalo sa mga OFW na kagaya ko na gusto na rin makauwi. Ayan, na naghahanda para sa ating pag-uwi sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat hanggang sa susunod na aking video. Thank you, bye.